Ayon sa datos ng Philippine National Survey on Mental Health and Well-being, meron lamang 2 hanggang 3 mental health professional sa bawat 100,000 Pilipino. Dahil sa malaking kakulangan, maraming suliranin sa usapin ng mental health ang hindi natutugunan. Kaya naman patuloy na naghahanap ang mga eksperto ng iba't ibang paraan, tulad ng animal-assisted therapy. Pag sinabi niyo pong animal-assisted therapy, this is actually more like a structured and goal-oriented approach to really ensuring and improving the mental health and well-being of your clients. No? But I would like to actually focus on dogs because that's what I use in therapy po. No? So dogs tend to actually project their happiness. They are very mindful beings. No? So their happiness can actually be projected to human beings. That's why na-absorb din po sila ng mga tao. May mga pagkakataon po kasi ng isang tao could actually feel lonely sa buhay, especially if you are grieving. Let's say, for example, nawalan ka ng mahal sa buhay. So, of course, therapy animals can be there by actually, the fact that being there, already helps. Yung may kasama ka, going through your situation, you don't feel lonely. Technically, their presence alone provides us an informal psychological support. Suporta sa panahon habang may pinagdaraanan. Yan naman ang naging papel ni Elsa sa buhay ni Dr. Jerica Tan. This is Elsa. Yung baby Elsa, she's 7 years old, she's a Pomeranian, and she's my emotional support animal. Taong 2021 nang pumanaw ang ina ni Dr. Jerica dahil sa cancer. Mula noon, araw-araw niyang nararamdaman ang pangungulila at labis na kalungkutan. I was actually diagnosed kasi with major depressive disorder before. Isang uri yan ng kondisyon sa mental health, kung saan nakararanas ang isang tao na matinding lungkot, kawalan ng gana sa mga bagay na nakasanayan, hanggang sa maapektuhan na ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. It was really a hard time. Sobrang hirap na I had to seek professional help. Tapos, yun, nag-medications ako. And then, yun nalaman nga na may dog, parang sinabi it could help with the with my situation. Kaya noong nalaman ng kanyang psychiatrist na may alagang aso si Dr. Jerica, agad na inirekomenda si Elsa bilang kanyang emotional support animal. At hindi ito basta-basta, kundi may formal na papeles. So, Doc, shinare niyo sa amin itong Emotional Support Animal Certificate ni Elsa na in-issue ng isang psychiatrist. No? So talagang it's really a formal certification of Elsa as your emotional support animal. No? And yung nakalagay dito, nagkaroon ng clinical evaluation and ongoing mental health management. So talagang ikaw munang inassess at kasama dito sa iyong therapy ay si Elsa. So, may official status siya. It's not just a pet, but an emotional support animal. How do you know na effective? So, ayun. So, kunwari, sobrang hindi ako okay. You know, pagka-depressed ka, diba, sometimes you don't have the will to get up in the morning, you have no energy, ganyan. Pero, in a way, pag alam mong may nag-aantay din sa'yo na, syempre, sa kanino ba siya magde-depend for the food, for ano niya, sa'yo. So, parang mapipilitan kang bumangon, and then with that, makikita mo na siya, diba? You're gonna be with her na, like ito, si Elsa. Araw-araw, malaki ang naitutulong ni Elsa bilang emotional support animal ni Dr. Jerica. Isang dagdag na suporta o intervention. Pero hindi ito kapalit ng mga doktor at gamot. I mean, marami kasing conditions na ang cure or yung treatment ay drugs. Di ba? Pero in your case, it's an animal. Not really. I also have my medications. Hindi talaga natin... Hindi siya substitute. Okay. Para siyang extra lang na to help ease yung anxiety mo, ganyan. But it doesn't replace yung mismong management with the medications, the therapy itself. It's still not a substitute to that. Minsan ko na ring naranasan ang matinding takot at pag-iisa. Isa ako sa mga unang pasyente ng COVID.
Sa haba ng aking quarantine, bawal akong lumapit o lapitan ng tao. Pero may mga nilalang na sumalba sa akin. Noong mga panahong yon, wala pang pag-aaral na naipapasa ang virus sa mga hayop. Wala akong ibang kasama kundi isang pusa at ang aso kong si Rex. Masasabi kong naituro rin sa akin ng pandemya ang mahalagang papel ng ating mga alaga. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.